Sa mga kajugols, ito yung mga bago natin na female, oh. Ito nga guys, nilinis ko tong top na to sa labas kasi meron tayong patitingka rin ng kulay. Ayan, so ito yung nasa taas ng red balloon platy tab natin. Medyo nagambala sila kasi nag-water change ako dito. Ayan, so ito kasi green na yung tubig. Medyo madumi na rin yung ilalim kaya kailangan ng linisin. Ayan, tapos de-chlorinate ko lang yung tubig. Sa labas nga pala meron na rin tayong breeding cage para sa mga breeders ng Yamabuki. Ayan, tapos ito minaximize ko na tong tab na to na dalawa yung laman. Ayan, so kahit hindi makulong yung mga breeders, hindi makakatawid yung okay lang makatawid yung mga PKBM kasi nakakulong na yung mga breeders. Tapos may overflow naman dito, so kung mag-overflow to, sobrang kapraso lang, hindi pa rin naman tatawid yung mga PKBM. Ayan, so yung mga PKBM na yan, puro babae naman yan. So kung malahiyat sila, di okay lang din. Ayan, so ito yung dito sa labas. Yun na ngayon nangyari, so andyan pa rin yung mga ililinisin pa yan, ayusin natin. Ang mga namatay lang naman siguro mga 10 platy na hindi ko na nakita. So actually nung tinry ko hanapin dyan sa baha, wala naman ako nakikita talaga. Ayun, kasi kitang kita yung mga nahuli ko na red balloon platy, kita nahuli ko sila. Ayan, so sila ngayon nilagay ko dito. Ayan, so nandito yung 6 yata o 5 red balloon platy na nahuli ko na male. Ayan. Tapos yung mga female naman, handon safe lahat ng female natin. Ayan, so ito lang talagang setup dito yung bumuwal. So 2 tab yun ng male, tig 10 siguro laman nun eh. Tapos dito ay yung breeder natin ng gold, full gold. Tapos ito walang laman, buti na lang walang laman talaga, pero palagi ko ito yung nagpabuwal eh. Ayan, may na dumulas kasi yung bato dito. Ayan, pero ayan, ayusin natin yan, mas sturdy. Papahalo blocks na natin para sure. Ito nga pala guys yung mga ilalagay natin dito sa labas. Ayan, dito sa grow out para patingga rin yung kulay nila with green water and direct sunlight. So meron na dilute lang yung ano niya, yung pagka green water, pero saglit lang yan, dark na ulit yan once sumikat yung araw. So ngayon medyo cloudy kaya hindi ko inubos talaga yung green water para may matira. Tapos de-chlorinate lang yan, tas okay na. Ko-consume naman na nung algae natin yung natitirang ammonia sa tubig. Okay, ayun nga pala, so paulit-ulit ko sinasabi sa mga video guys, kapag nag-chlorinate kayo ng tubig, ang tinatanggal nyo dyan ay chlorine. Okay, so meron pang isang compound na chloramine, which is combination ng chlorine tsaka ammonia na pinanlilinis ng tubig natin, lalo kung nawasa yung tubig nyo yung sa water system. Ayan, so kapag nag-chlorinate kayo, tapos natanggal nung dechlorinator yung bond ng chlorine at chloramine, so matitira yung ammonia. Okay, so yung ammonia na yun yung pwedeng mag-cause nung pagka-stress ng isda nyo kasi biglang spike yung compound na yun. Yan. Pero I'm not saying merong ammonia spike. Okay, so yun yung misconception ng iba. Okay, so merong mga mahal na yung sa mga pampatak sa tubig na talaga nakakatanggal nung pati chloramine, pero hindi yun yung kulay blue guys. So natatanggal yung chloramine pero naiipon yung ammonia, hindi niya neutralize yung ammonia. Okay, so ito gawin na lang natin ng separate video yun. Okay guys, so hindi na to i-acclimate kasi same naman yung temperature ng water natin, and then sanay naman siya dun sa tubig natin. Yan, kasi ito yung pinanggalingan nito, bagong water change din. Okay, so yun guys yung epekto kung lagi kayo nag water change, sanay yung isda nyo sa water change. So kahit anong tubig sa bahay nyo o dun sa lugar nyo, kaya nilang i-take. Ayun, yung iba kasi yung tatanong bakit hindi hiyang yung isda sa tubig nila. So pagdating ng isda sa inyo, huwag nyo munang pakialaman masyado para maka-adapt sila dun sa tubig nyo. Okay, ayan, kapag ganyan, may stress ng saglit yung isda, maglalaylo sa ilalim yan. As yung mga naka-adapt na, maglulutangan na yan mamaya. Hindi naman patay na lutang. Maglalangoy na yan sa itaas. Okay, so babalik na natin yung cover nila para hindi sila ganong ma-stress. Kalimutan ko pang lagyan ng dechlorinator. Ayan. Lurin lang natin.
Yan, okay na yan. Nalutang na nga sila guys, oh. Mga ilang minutes lang, okay na sila. Ito na rin pala guys yung mga nilagay natin dito sa bagong grow out. Yan. So PKBM around 60 to 70 pieces yan. And then ito naman female na PKBM na crystalline. Yung nasa opening ng video. So dito sila. Itong lalagyanan na to, nabili ko to sa ano to? Unitap. Ay ito pala, 145 liters bale. Ayan, nakalagay sa tag. Ayan, para sa mga nagtatanong. Quick visit lang tayo dito sa mga fry guys. So yun pa rin naman yung fry natin. Ito yung pinakabago. So February 16 tsaka 18 yan. Tapos ito yung brine shrimp hatchery natin. Ayan. So meron tayong tinatabi, tapos tuloy-tuloy yung pag-hatch natin. Tapos nga pala, ito yung brine shrimp na gamit natin ngayon. So ilang brand na yung nagamit ko na brine shrimp, pero ito yung pinaka the best so far. So nakapangalawang lata ko na to. Ayan, so solid tong deep blue. So ayun, walang bias yan dun sa mga previous na brand na na-try ko. Ito yung pinaka effective so far. Totoo yung hatch rate nya, 90 to 95%. Ayan, so ito maglalagay ulit ako mamaya. Then ito yung mga para mamayang gabi, tsaka para bukas. Ayan, para lahat sa fry natin. So yun lang guys, so yun lang naman yung update natin ngayong araw. Naglipat lang ng mga isda, and yun lang. PM na lang kayo kung order kayo at ako'y magtatrabaho na.